Ito na yung loop bed natin. Nag-wiring tayo gamit yung ating itong wire. Naglalagay kasi tayo dito ng fin light dalawa. Dito sa portion na to. Malapit dito sa may harang Nalagyan ko kasi yung portion dito sa ilalim. Meron tong cabinet o meron tong cabinet tsata ilalagay na rito para useless lang din kasi kapag may cabinet dito sa ilalim tapos meron pa siyang pinlight dito, hindi rin mapapakinabangan, kaya dalawang pinlight ang lalagyan natin dito sa portion na to tsaka dito. Yan, ayun, nakasetup na siya. Yung wiring na pinadala natin dito sa pinaka-tubular niya sa gilid. Yan, nagbutas tayo rito. Tapos sa pagbubutas natin dito, nilagyan natin ito siya ng wrapper o yung interior ng gulong kasi medyo matalim yung pagkakakater natin dito sa ating tubular. Matalim yan. Nilagyan ko siya rito ng interior. At the same time, yung itong pinaka wire niya, nilagyan ko rin siya ng interior tsaka ko siya binalutan ng electrical tape para safety siya. Ayan. Pumagapang dyan sa loob para malinis siyang tignan. Kasi pagka dito kasi may harang tong plywood, sa ilalim din meron cladding para sa kanya kasama. Tapos nilagyan ko siya dito ng switches syempre. Tapos dito ko na siya papadaan sa gilid. Dahil meron siyang paa dito sa portion na to para malinis-linis siya, nakagilid lang siya sa may paa. Nilagyan ko rin siya ng flexible hose hanggang dun sa dulo para safety talaga siya. Ayan. Ito meron din itong interior dahil nag-cut ako dito para safety siya. Pero ito yung nasa ako na rin to para ayan wala siyang talim. Para hindi masugatan yung wire natin. Delikado kasi pagka nasugatan to baka mag-short. Kaya ayan, nilinis ko na rin to. Ayan. Ayan, naka-plug na rin siya. Naka-plug na rin siya. Switch natin, on natin kung gagana na. Ayan. Bari tricolor siya. Ayan. Warm. Ayan. Yan, okay na yung wiring natin. Sige, ganun lang muna tayo.
So, bali ang ginawa ko rito, ay ito kasi pinaka-kesame niya. Yan, nakalatag naman na siya. Ano. Hinila ko siya ng konti muna. Hindi ko muna siya pipix. Ito ko siya pipix sa site para hindi ako mahirapan sa paglalagay ng aking mga paa. Ginawa ko, hinila ko siya para makita ko yung tatamaan na, ayan, tatamaan niya metal sa ilalim. Ayan, ganyan. Magkabila. Tapos, nagyan ko siya ng dalawang guhit dito para pantay. Tapos, ititrace ko siya na to. Ayan. Para matrace ko siya. Para maging maganda at hindi tayo lumagpas-lagpas ng sukat kasi hindi naman natin tatupit yung turahan. Ayan. Mayroon siyang mark. O pinitikan ko siya. Diyan tayo mag-abarena para sa tatamaan ng kanyang mga rivet. Ayan. Para maganda siyang tignan. Kahit hindi natin siya pinturahan, maganda siyang tignan kasi gawa nga ng pantay-pantay yung kanyang rivet. Yun ang isa sa nagkapaganda dyan kahit na hindi siya ganun ka-painted. Basta, importante yung mga accessories na ilalagay natin tulad ng mga rivet is pantay-pantay siya. Ayan, sige. Ayan ang gagawin natin pambara para sa ating guhit. Ayan. Pantay siya. Ayan, meron siyang linyang pitik. Ayan. Pinitikan ko siya. Hindi lang kita. Ayan. Hindi kita. Kulay asul kasi. Ayan. Headboard niya. Ayun, lalagyan natin sa kanya. Yung upholstery ginawa natin. Yan. Ikakabit natin sa ating framing na tubular. Pagkakabit ko noon, ayun kasi may plyboard naman to sa likod. Ito ang ating ginawa na. Yan. Plyboard to na 3/4. Plyboard siya na 3/4. Ngayon, ilalagay natin siya sa ating framing na tubular. Yan. Ang gagamitin ko lang dito is black screw. Ito kasing pinaka-framing niya is 2x2, 1x2. Yan, dito sa 1x2, gamit ako dito ng 2 black screw na 2 inches. Yan, para yan, may lalagpas lang sa kanyang 1 inches. Sakto-sakto lang siya dito sa ating plyboard na 3/4. Yan. Bali, hindi naman kasi paplatos masyado sa 3/4. Gawa nga ng may mga tela pa naka-excess sa part na yan. Ayun, itong tela na yan, 1/8 din yan. Kaya sakto-sakto lang yung ating 2 inches pagka sa uno. Ito kasi isa 2, ito isa 3. Yan, bali 1 inches na lalagpas. Sakto lang siya din sa ating ginawang headboard. Yan. Yan, bali, binutasan ko nga pula siya ng drill muna. Ito. Yan, medyo malaki siya. Kasi laki siya ng, ito. Yan. 3/16 siguro yung laki nito. O 1/4. Yan, 1/4 yung laki nito. Yan, 1/4 na drill bit. Pagkatapos, sinundan ko naman siya ng, yan yung medyo malaki. Yan o, malaki medium drill bit para lumuwag yung ating, yan, para yung ulo ng ating black screw, nakalubog siya. Yan, parang ganito. Yan o, nakaplat lang siya sa ating base, hindi siya nakalutang. Ito yun o. Yan, drill bit ko siya. Ito yung isa, yung sample natin wala pa. Yan, lagay natin itong ating black screw. Yan, sample tayo. Pagka hindi nakalubog yung ulo, para sa akin kasi hindi kaaya-ayan tignan. Ayan. Yan, nakalutang siya. Yan, kaya gumagamit ako dito ng 1/2 na drill bit para ilubog yung kanyang ulo. Para maganda siyang tignan. Ito yung ating gagamitin. Lulubog natin yung ulo na to. Yan, balik. Ganyan mangyayari sa kanya. Yan, para pag nilagay natin yung back screw, ayun, flat na siya. Yan. Hindi siya naka-ausli yung ulo niya. Maganda siyang tignan.
Yan, ito na lang ipaglalagay natin ng ating headboard sa ating tubular frame. Yan, magagamit ako dito ng yung pasapasakto lang sa kanya. Yan ano, bali dito nag-bracket na lang ako dito sa pinaka-footboard niya. Yan, sa ilalim niya kasi gumamit ako dito ng 1x2. Sakto lang din siya rito na bubutas. Gagamit ako dito kahit medyo mahaba, okay lang. Kasi dito tama sa gilid. So, bali gumamit ako dito ng angular na aluminum. Yan. 1x1x1/8 na aluminum. Yan. Nilagyan ko rin siya syempre ng groove para sa ating black screw. Yan. Ito lang ginawa ko rito. Bracket din ako nag-abang dito ng mga bakal. Dati kasi nag-abang ako dito ng bakal. Para doon tatama yung kanyang kung ano may lalagay natin. Halimbawa kasi naka-inset kasi itong ating footboard. Naka-inset siya sa loob na to. Unlike kasi dito sa ating headboard, naka-overlap siya sa ating tubular. Ito kasi naka-inset siya sa loob. Nakapasok siya sa loob. Kaya ginawa ko rito, bali ganyan lang. Naglagyan ko ng butas dito para tatamaan sa board dito sa ilalim. Tsaka at the same time, dito sa taas, dito naman sa likod. Kaya matibay na yan. Tibay naman na yan. Baka niribit ko naman siyang 3 piraso. Yun. 3 piraso nilagay kong rivet para sigurado tayo na matibay yan. Hindi siya gumagalaw. Para kahit 2 piraso lang ilagay natin dito, abang matibay na. Ito siguro, pipinturahan ko na lang dito ng itim para maganda siyang tignan. Sige, lalagay ko muna. So, bale, ito na nga pala ating hagdan ng ating loop bed, tubular din yung ginamit natin sa kanya. Yan, tapos lalagyan natin siya dito ng mga step na kahoy. Ayun, nakasabit. Ayan, naka-wood design yung ating kahoy nilalagay dito. Bali, 3 step lang ang nilagay ko sa kanya. Bali, kasi ang purpose, medyo mababa yung kanilang ceiling. 8 feet lang yung kanyang ceiling. Kaya, mula sa pinakataas niya, 3 feet. Tapos yung the rest, yun ay pag ilalim niya para nakakaupo na maayos yung hihiga dun sa pinakataas niya. Kaya 3 step lang ang ginawa ko sa kanya kasi yung pang 4 step niya, yung pinaka-landing na, ayan o. Bali yung pinaka-landing na ng ating higaan. Ayan, bali, gumamit ako rito ng tungtungan na 1x1. Ayan, dito, 1x2 ginamit ko dahil minaximize natin talaga yung space ng kanyang kwarto. Pagka gumamit pa ako rito ng makapal na bakal, halos wala ring silbi. Ito matibay naman kasi ito. Yan, napakarami niya talagang patungan ng kanyang step o ng kanyang plyboard. Makapal na 3/4 na ginamit natin. Yun palang matibay na. Tapos nilagyan pa natin siya syempre ng mga patigas. Ayan. Dito dahil mahaba to, maka ako ng 4 na patungan. 3, doon 3 rin. Yan, ganyan ang kanyang itsura. Tapos black screw din natin siya. So ayun, mga butas na. May nakaabang na sa kanyang black screw. Yan. Bali sukat kasi ng higaan na to is 48. Ayan. Bali, patak siya ng 49 inches. Gawa nga ng sa portion na to. Ayan. Mayroon pa siya rito pinaka-guide niya. Kaya 48, papatak yung pinaka-loob niya. Ayan, ayan. May mga butas na rin kanya mga bolt. Ayan, may mga butas ng bolt yan. Ayan. Bali, lagay muna natin yung kanyang mga step. Yan, naglagay mo tayo ng mga step niya para makita natin yung kabuuan na ito pag in-assemble na natin.
Bale, ito na yung ating finished product ng ating bed frame 75 by 54, no? Upholstered yung headboard niya, tsaka yung kanyang footboard. Kasi ito naman yung ating loft bed. Yan. Medyo madilim na kasi inabot tayo ng dilim sa pag-assemble. Para pagdating sa site, wala tayong problema. Yan, ganyan ang itsura niya. Wood finish na 3/4 na plyboard. 3 step. Yan, so bali meron siya rito sa ibabaw na itsura niya. Meron pa tong side dito. Ayun yung side niya. Pinolik. Lalagay ko to. Medyang pinolik. Para matibay. Meron siyang dalawang ilaw. Ayan, ganyan yung itsura ng ilaw niya. Ayan, matatakpan naman yan eh. Safety yan. Wala tayong pangamba dyan. Ayan. For the meantime, for testing only. Para pagdating sa site, wala tayong problema. Assemble ko muna siya. Para lahat ng problema, makita ko na. Bago pagdating doon, kasa na lang ng kasa. Ayan, mga 3 step. Ayun. Tapos syempre yung ilaw natin, subukan din natin kung work it na. Okay. Kanyang ilaw. Ayan, may sasakan siya. Syempre may switch siya. Baka dito ko lang itap yung switch sa taas na to. Ayan. Cladding nga pala itong taas na to. Ano? Ayan. Hindi lang kita. Cladding yung taas na to. Ayan yung kanyang pinaka kesame niya. Cladding. Hindi pa nakapix yan. Kasi tanggalin ko pa yan. Doon ko lang i-fix. Ayan, for the meantime, for testing, lagay ko muna siya. Testing ko muna yung kanyang ilaw. You know. Yung kanyang ilaw. Okay. Tricolor yan. Ayan. Okay. Itsura niya. I-white muna natin siya, no? Para makita natin yung haspin ng kanyang hagdan. Yan na yung kanyang itsura kapag nabida natin siya. Napakatibay niya. Yan, bali 10 volt yung nilagay ko rito, ano? Tagalawa bawat gilid, tapos meron pa siya sa center. Dalawa, pero hindi ko pa nilagyan kasi kakalasin ko pa naman to para may deliver natin. Second floor kasi natin siya ilalagay. Kaya dikalas talaga lahat siya. Yan, bali ito, may sapin pa to sa dito. Ito yung sapin niya. Ito is optional lang mo yung sapin na to, optional lang siya. Sinuggest ko lang sa may-ari na lagyan ng sapin para just in case na manipis yung kutsyon na ilalagay nila. Hindi nila mararamdaman masyado yung bakal o hindi sila lulusot sa pagitan. Yan, dalawang crease yung nilagay ko sa gitna para matibay siya. Bali, ang size na to is 75 by 54. Yan, family size siya. Kanya-kanya itsura. Postered. Diamond button siya. Kasi ganyan yung perspective na may-ari. Diamond yung kanyang ginamit. Yan. Ganyan yung bolt natin sa kanya. Bali, yan. Naglagay tayo rito ng braces. Ayan. Tsaka dito. Isa dyan. Tsaka isa nga rito. Yan. Napakatibay niya. Halos wala siyang galaw-galaw at konti. Yan o. Gawin natin. Para din siya naka-welding. Yan. Para din siya naka-welding. Yan, hindi ko pa masyadong hinipitan yung tornilyo at kakalasin ko din naman kasi siya. Lalo pagka nalagyan pa natin siya ng dalawang bolt dito, wala, napakatibay na niya. Yan. Bale, ito nga ang sapin, optional nga lang yan. Bale, kinapos tayo ng tornilyo. Bale, yung tornilyo kasi kailangan natin para sa ating loop bed. Sa loop bed, tsaka rito sa ating bed frame, meron siyang 2.5 inches, tsaka meron tayong 4 inches na kailangan o 3.5 inches. Kaso ang available nating bolt dito ay nasa 3 inches lang. 3 inches lang yung kailangan natin. So sa 2.5 inches, magpuputol pa tayo. Pero doon sa 4 inches, medyo alang-anin tayo kasi ito yan o. 1 by 1 tsaka 2 by 2. Kaya 3 inches na agad yan. Plus yung bolt niya pa. Yung nut and bolt, nut niya pa. Kaya 3.5 ang kailangan natin dito. Kaya napilitan tayo magdugtong. Nag-DIY na lang tayo dahil gabi naman na kasi. Alanganin tayo punta ng bayan. Nagdugtong na lang ako ng ito. Dinugtungan ko na lang to. Yan. So bali, nagputol ako ng mga 1 inches sa bawat isa. Ito bali 3 putol ang ginawa ko dyan. Tsaka ko winelding. Ito mga to. Yan.
Dahil itong portion na to, itong part na to, hindi naman to malalagyan ng nut. Hanggang dito lang siya. Kaya open. Kasi maglalagay pa ako ng washer dito sa magkabilang side. Kaya kakainin to. Ayan, hanggang dyan. Hanggang dito lang. Yung kailangan natin na may thread, no. Ngayon, nung winelding ko siya, syempre, ito, medyo pamangit yung kanyang mga dulo. Dahil gawa nga ng pagkakaputol. Kaya ginrain ko muna itong portion na to para hindi sasabit sa butas. Then, ngayon, nagre-retread naman tayo. Para swabe pa rin yung pasok natin na tornilyo. Ayan, ayun, may na-retread na ako doon gamit yung ating ito. Ayan, pang retread to. Pagka na-lost thread yung ating mga bolt. Ayan, pang retread siya. Kaya ginagawa ko rito, nire-retread ko siyang isa-isa para swabing-swabe ulit yung pasok ng kanyang nut. Ayan, yung kanilang nut. Ayan. Kasi hindi natin siya nire-retread, mahirapan tayo ipasok ng kanyang nut. So, ito yung example natin para sa ating i-retread, no. Ayan, no. Nag-cut kasi tayo rito kaya medyo pumangit yung pinakadulo niya. Kaya gagawin ko, susubukan natin ipasok to. Ayan. Ayan, maganit siya ipasok, no. Ayan, mahirap siya ipasok. Kaya ang gagawin ko, gamit yung ating pang retread, i-retread natin siya, no. Re-retread ko muna. Lagyan ko muna ng oil. Konting oil. Tapos ito. Para matanggal yung mga talsik ng welding dito. Nung kasi nagkukos ng pagganit niya, yung mga talsik ng welding dito. Para matanggal ito, gagamitin natin. Ayan. Medyo makunat siya. Lagyan natin siya dito ng pang ayan, yabe para hindi tayo mahirapan sa pag-ikot. Yun, maganit siya. Ayan. Para yung nut na ilalagyan dito hindi mahirap ilagay. Ayan. Meron siyang daan na maayos. Ayan. Maganda na siya ikot. Ayan. Subukan natin ilagay yung nut niya kung mas madali na. Ayan, oh, kasi nyo, kahit daliri ko na lang siya ngayon, oh, ganyan. O, diba? Okay. Ayan, kasimple. Kaya mainam na meron tayong pan-retread para sa mga ganitong pagkakataon, magamit natin siya sa ganito. Ayan, oh. Madali na ipasok ang kanyang mga tornilyo. Sige. So, bali, ito yung kanyang finish ng ating loop bed. Nakawood design yung kanyang step. 3 step lang ginawa natin dahil yung last floor niya, yun ang pinaka-pang-apat na ano niya, pinaka-floor niya, yung 4 na step niya. Doon na magka-take off. Ito yung take off land natin. Then, direct na siya sa ibabaw. Useless kasi kung hanggang dito pa yung ating magiging flooring ng last step. Eh, ayan naman na. Kung nag-step ka dyan, direct na doon. Ayan. Ayan yung kanyang itsura. Yung kanyang ilalim. Ayan. Kanyang ilalim. Ayan, may naka-cladding siya. No? Yung pinaka-kesam niya. Tapos may dalaw siyang pin light. Bakit tatanggalin pa naman natin kasi cover ng ating cladding. Ayan. Ayan, simple design lang siya. Bali di baklas nga pala ito. Ano? Ayan, may mga bolt siya. Bolt siya rito. Bolt siya dyan. Ayan, para matibay. Ayan, second floor kasi natin siya ilalagay. Ito yung kasamahan niyang bed frame. 54 by 75. Ayan, 54 by 75 tsaka isang roof bed.